kayo ay hindi nagkakalayo dahil lahat tayo ay makasalanan. Ang sabi sa unang Korinto 6:9-10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Basahin natin isa-isa kung paano ang description sa atin ng makasalanan ng Biblia. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanglalait ng kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Si Gomer at tayong lahat ay hindi nagkakaiba. Iisa ang ating pinagmulan at iisa ang ating pinaggalingan. Wala pong kasalanan na mas mataas sa isa pang kasalanan. Wala pong deadly sin dahil lahat ng sin ay deadly. Wala pong mortal sin dahil ang kasalanan po ay kasalanan. Wala rin pong white lies. Pwede naman ako magsinungaling kasi white lies lang naman yun. Kasi para naman yun maproteksyonan ko lang si ganito eh. Kaya ko sinabi. Pero ang kasalanan ay kasalanan. At hindi pwedeng ukubli sa kahit anumang kabutihan. Sin is sin and there is no other consequence of sin than to be separated with the Lord. Once na tayo ay may kasalanan, we are separated from the Lord. Ikaw, ako, lahat tayo. Sapagkat, sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay guilty as charged. But the best part is, in Romans 5:7-8, mahirap mangyari na ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang tao matuwid. Kahit na maaaring may mga hasta gumawa nito alang-alang sa isang tao mabuti. Kaya mo bang mamatay para sa isang kaibigang mabait at naring tumutulong sa iyo? Kaya ba nating mamatay para sa ating mga magulang na mahal tayo? Kaya ba nating mamatay o magsakripisyo para sa isang taong ugod ng pangit? Hindi siguro. Pero, ang Panginoon in verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Namatay ang Panginoon, hindi nang nakilala mo si Lord. Namatay siya hindi dahil naging born again ka o nagkaroon ka ng bagong buhay sa Espiritu. Namatay siya para sa atin nung tayo ay Gomer pa. Namatay siya sa atin nung tayo ay lublub sa putikan, lublub sa kasalanan. Namatay siya. So, hindi ang panata natin, hindi ang mabubuting gawa ko, hindi ang mga bagay na mga kabaitan ni sister, kabutihan ni brother, pagtulong ni brother, pagbibigay ni brother, pag-alay ni brother ng talento, hindi yun ang kaligtasan. In 1 John 1:7, 1 John 1:7, in 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa, at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Ang sabi mo, ang lahat ng ating pagkakasala, kung ano man po yung description sa atin, kung ano man po, tayo man ay nangalunya, adulter, nagkaroon ng mga relationships sa mga kaparehas na gender, lahat po yun ay covered ng dugo ng Panginoon. Lahat po yun ay covered sa paglilinis ng Panginoon. Ang sabi po in 1 John chapter 2 verse 2,
Si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi kasalanan ng lahat ng tao. Lahat ng tao. Kaya nga po sabi in John 3:16, the Lord God gave His Son, His only begotten Son, so that whosoever, kung sino man ang pumiling manampalataya, walang requirement, hindi ka linisan, hindi ka kagandahan, hindi talento, hindi anuman, whosoever, maging sino ka man, maging gomer ka man, ano man ang buhay mo ngayon, brother, ano man ang buhay mo ngayon, sister, covered ka ng dugo ng Panginoong Jesus. For whosoever believes shall have everlasting life. For whosoever believes. So, makita po natin, sabi po in Hosea 3:2, sabi po niya is, so I bought her for myself 15 shekels of silver and 1.5 omer of barley. Kita naman po natin kung paano po sinabi ni Hosea po yun, Alam niyo po, tayo po ay pagmamayari ng Panginoon. Ang sabi nga po in Job 41:11, who has preceded me that I should pay him? Everything under heaven is mine. Ang lahat ng meron tayo, ang buhay natin, ang pagkatao natin, ang hininga natin, ang tirong ng puso natin, lahat yan ay galing sa Panginoon. Anong meron ka para bayaran kita? May magagawa ka ba para magkaroon ako ng utang sa'yo? Wala. Because everything is mine. But the Lord said, so I bought her for myself 15 shekels of silver and 1.5 omer of barley. Hosea paid Gomer with everything that he has. Silver means divinity and the blood of Jesus Christ. Half omer of barley. Ito po yung kinakain ng mga alipin. Binayaran po yan lahat. Sinigurado po ni Hosea na si Gomer, nung kinuha niya sa lusang, wala na po siyang pagkakautang. That is the same thing with what the Lord Jesus did. Nung napako po siya sa krus ng Kalbaryo, sinigurado niya, wala na po tayong utang. Ang lahat ay bayad na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating Diyos sa Panginoon. Wala ka ng utang kawapin. Wala ka ng utang. Huwag mo nang balikan. Huwag na natin isipin. If Hosea paid with his money, with everything that he has, the Lord Jesus Christ paid our sins and our life with His blood. Not.
Palakpakan ko natin. Bakit kailangan bayaran si Gomer? Bakit kailangan iligtas si Gomer sa Vatican? Bakit kailangan puntahan pa ni Hosea si Gomer sa auction para bilhin? Kasi kung hindi niya ginawa yun, hindi rin tayo magkakaroon ng second chance sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, Hosea is God. Hosea is Jesus Christ. Gomer is you and me. Kung pinabayaan ni Hosea si Gomer, pinabayaan din tayo ng Panginoon. But Hosea means salvation. Hosea means salvation like Jesus Christ. And Gomer means completion. Sa Panginoong Jesus, ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang ay buo at bayad. Kaya kung tayo man ay nasa lusa ng mga pagkakasala right now, may chance pa tayo. We have our second chance with the Lord. Lahat tayo ay makasalanan. Walang mga tao dito na walang kasalanan. Hindi po pwede may malinis sa atin. Walang malinis. Kahit sino, kahit ano ang ginawa mong kasalanan, kahit ano, gaano kaliit o gaano kalaki, kasalanan is kasalanan. And the only penalty for sin is death. At kung hindi tayo sasama kay Gomer, kay Hosea, kung hindi tayo sasama right now, mananatili tayo sa auction. Susunugin tayo sa impyerno if we don't give ourselves second chance. Binili na ni Hosea si Gomer. Jesus Christ paid for our lives already. Ngayon, kung hindi natin kukunin yung regalo na yun, hindi siya sasama, hindi tayo sasama, mawawala ng silbi ang lahat. Because Hosea cannot force Gomer to come with him. In the same manner, God cannot force you to love Him and go with Him and accept Him. Ano man ang kasalanan natin right now, hindi liyad yan sa Panginoon. Pero gaano man yan kalalim, sa simple, sa pagpapakasalit ng Panginoon sa krus, malinis ka na.